Team Cone ayaw na magdagdag ng player. Mag-i-stick sa 11 players lang daw hanggang mamatay. At kay Soto, sure na maglalaro sa NBA Summer League pagkatapos ng FIBA OQT. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Gilas Pilipinas, final na at wala nang idadagdag pa para sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia. Sinabi ni Team Cone na kahit 11 lang ang pupunta ay confident siya na kaya na ito ng kanyang mga players. Wala na daw siyang plano magdagdag dahil hindi niya naman daw forte ang paglaro ng 12 player sa isang game. Sinasabi niya na ang sistema niya ay 8 to 9 man lang daw ang rotation na ginagamit niya sa iisang game. Although namimiss niya daw ang pagkawala ni Thompson sa ngayon dahil si Scottie nga ang kanyang main point guard at kabisado na ang triangle offense kaya mahirap makahanap ng ipapalit sa kanya. Sinabi na sinusubukan niyang ipasok sa team si RR Pugoy para maging kapalit ni Scottie pero hindi na nga nakaabot ito dahil hindi nga ito nakakuha ng visa. Ito lang mahirap talaga kapag last minute mo na tinatawagan ng player kaya wala nang chance para makahabol pa. Yeah, pero ako siguro more on familiarity si Coach Team Cone. Tsaka for somebody like Coach Team Cone who's known to be a winner, siguro ayaw na niya mag-gamble eh. Siguro kumbaga kung race car driver ka boss, kung ano yung alam mong kotse, yung kilala mo yung mga makina, di ba? At tsaka yung pinaka schematics, yun na yung gagamitin mo, hindi ka nasusubok ng iba eh. Pero siyempre, you need to rethink, no matter how even the best laid plans sometimes mag-go wrong, diba? Now we can see na may ang problema pala is pag may pumasok yung mga injuries, if you have a 12-man team, talagang magkukumawag ka bago ka makabuli, diba? Ako, but I don't like going back to that full setup na 15, 20, 18 yan o 24 ni Coach. Ako, if I have to revise now, gusto kong maglagay sila ng additional players, pero they have to make it clear that they are reserves. Confident pa rin naman daw itong si Team Cone sa kanyang mga guards kahit wala si Scottie dahil nandyan naman daw itong si Dwight Ramos. Ilalagay nga sa backcourt position itong si Dwight Ramos kapalitan ni na CJ Perez at Chris Newsome. Kumbaga ang tatlong ito ang magtitimon sa ating Gilas Pilipinas sa darating na OQT. Kitang-kita naman daw na kaya naman ni Newsome ang maging main point guard ngayon at na-surprise nga daw siya na kaya naman pala ni CJ Perez na patakbuhin ang kanilang opensa. We weren't concerned about winning or losing the basketball game. We wanted to play a certain style and they did a really good job of throwing a lot of jump defenses at us, zones and box and ones and things we really haven't been prepared for over the last, because we've only been practicing for 3 days. So, but we've worked hard on the defensive side. Degara, their big guy, he's a load for everybody, and took up a lot of space offensively, took a lot of space up defensively, and really caused us some problems. But this is exactly what we need. We need it to be hard. We didn't want it to be easy. If it's easy, it's not going to help us. This was hard, so we're happy it was hard. Sa ibang update naman ay ayon sa columnist na si Homer Sison ay kumpirmado daw na may kausap na itong si Kai Sotto na NBA team na nag-imbita sa kanya sa Summer League. Pero sa ngayon ay hindi muna nabanggit ang pangalan ng team dahil hindi pa naman daw final ito. Sa ngayon ay focus muna daw itong si Sotto sa darating na FIBA Olympic Qualifying Tournament at may pressure. Dahil pinost ng FIBA nung nakaraan na kung si Kai Sotto na nga ba ang player na magdadala sa Pilipinas sa Olympics sa 52 years drought nito na hindi pagkakasali. Pag maganda nilaro niya sa OQT ay dito makukumpirma kung maglalaro nga siya sa NBA Summer League ngayong taon. So tingin nyo guys, dapat na bang magmadali si Kai Sotto na makapag-NBA dahil tumatanda na nga siya? Tungkol naman kay Coach Team Cone ay pabor ba kayo na 11 lang ang dadalhin niyang player? Comment lang sa baba kung sa tingin nyo ay sapat na nga ang 11 players lang para sa OQT. Salamat sa panonood. Peace!